Sirin, may kwento tayo ngayon na siguradong magpapaisip sa inyo. Isang kwento ng pagmamahal, pagkatalo, at isang desisyon na, honestly, hindi ko alam kung tama ba o mali. Isang gabi, nagtagpo ang mga landas namin ng mister ko at ng isang babae, at hindi ko alam kung paano ko napayagan yun. Magandang gabi mga ka-Sirin. Ako nga pala si Tessa. Isang gabing hindi ko akalain, si Aldo, mister ko, humiling ng isang bagay na hindi ko inasahan na magkaroon siya ng kabit. Oh, tama, kabit. Si Aldo, ang mister kong matagal ko nang kasama sa buhay, na may 2 anak, may bahay, at mga pangarap. Siya ang nagtanong kung okay lang sa akin kung magkaroon siya ng kabit. Nagtataka ako kung anong pumasok sa isip niya nang sabihin yun, pero ito na nga ang nangyari. Sabi niya, "Babe, ano kaya kung maghanap ako ng kabit?" Nag-freeze ako. Parang hindi ko yata narinig ng tama. "Huh? Anong kabit, Aldo?" Tanong ko, na halatang naguguluhan. Seryoso siya. Sinabi niyang parang gusto niyang subukan maghanap ng iba at umalis sa comfort zone namin. Parang gusto niyang may ibang experience na hindi niya na nararamdaman sa amin. May mga panahon kasi, tulad ng marami sa atin, na ang buhay mag-asawa nagiging routine na lang. Trabaho, bahay, pamilya. Walang bagong excitement. Sabi ko, okay lang, pero may kondisyon ako. Nagtaka siya. "Ano? Kung ikaw pwede, ako rin." Sabi ko. Fair lang. Dun siya medyo nataranta. Hindi siya makapaniwala na pumayag ako. Pero honestly, hindi ko rin alam kung anong pumasok sa utak ko. Pero parang gusto ko ring maranasan kung anong nararamdaman ni Aldo. Kung siya, bakit hindi ko rin? May pagka-pride ako sa sarili ko at feeling ko, hindi ako pwedeng magpatalo. Pero, hindi siya agad pumayag. Nagtaka siya at parang nagdadalawang isip. Siguro, hindi niya inisip na sasabihin ko, yun, puno siya ng kalituhan at siguro, dahil sa desisyon ko, hindi niya na alam kung anong gagawin, kung seryoso siya sa hiling niyang kabit. Gusto ko rin sanang malaman kung kaya niyang tanggapin na ako rin ay makakaranas ng ganun. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung anong mangyayari. Hanggang saan nga ba ang lahat ng ito? Sigurado, akong hindi magiging madali ang desisyon na ginawa ko. Magiging masaya ba kami sa setup na to? O baka magkamali lang kami pareho? Ang mga sumunod na araw ay parang mabilis na dumaan. Pero sa bawat minuto, parang mas lalo akong nahihirapan. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Si Aldo, ang mister ko, nagsimula ng magbago. Kung dati ay madalas siyang uuwi ng maaga, ngayon may mga gabi na hindi na siya nagbabalik agad. Lagi niyang sinasabi, "Babe, trabaho lang." O kaya, "May meeting pa." Pero ang mga dahilan niya, unti-unti nang nawalan ng kredibilidad. Siyempre, hindi ko na kayang hindi magtanong. Gusto ko na lang sanang magpanggap na okay lang lahat. Pero alam ko sa sarili ko na may mali. Hindi ko siya matanong ng diretso kasi baka magalit lang siya. Kaya nag-isip ako ng ibang paraan. Isang gabi, nang umalis siya at hindi ko siya sinamahan, nag-decide akong sundan siya. Hindi ko na kayang magpanggap na hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Alam ko, parang isang malaking pagkakamali. Pero hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko. Magkasama kami sa bahay, pero may distansya na. Kaya dumiretso ako sa Taguig, kung saan madalas niyang binanggit na may mga meetings daw. At doon, sa isang maliit na hotel sa tabi ng kalsada, nahanap ko sila, si Aldo at si Maricel. Walang kalatoy-latoy. Nasa lobby sila, magka-holding hands, parang walang pakialam sa mundo.
Parang ang bilis ng lahat. Pagdating nila sa harap ng elevator, nag-abot pa sila ng mga halik sa mga mata. Ang tipong hindi ko alam kung anong pakiramdam ng mga sandaling iyon. Sakit ba? Galit? O baka ako na lang talaga ang may kasalanan na mag-isip ng ganito? Hindi ko na kayang makita pa. Alam kong mali, pero parang may bahagi sa akin na hindi kayang lumayo. Nakatayo ako sa likod ng pader, malayo sa kanila. Pero nakikita ko lahat ng ginagawa nila. Ang magkahawak nilang mga kamay, ang mga sulyap na may malalim na ibig sabihin. Lahat ng mga detalye na sana'y hindi ko nakita. Siguro nga, wala akong karapatan magalit. Kasi pumayag ako sa desisyon naming mag-asawa. Pero iba pa rin pala kapag ikaw na ang nakikita ang buong kalakaran. Pumasok sila sa elevator at doon ko naisip na baka hindi ko na kayang iwasan ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung magagalit ba ako o tatahimik lang. Pero ang pakiramdam ko, kahit pa anong mangyari, ang sakit na. Para akong nawawala sa sarili ko. Naguguluhan kung anong klaseng relasyon meron kami ngayon. Bumalik ako sa kotse, nanginginig. Ang sakit, hindi ko na kayang magpigil pa. Naisip ko na lang na, siguro, baka nga hindi kami na lang. Kasi, kung ganito siya, kung ganito kami, hindi ko alam kung saan kami patutungo. Hindi ko kayang magtakip ng mata habang ginagawa niya ang mga bagay na iyon, na ako lang ang magmamasid. Kinabukasan, nang umuwi si Aldo, hindi ko na siya tinanong agad. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero sa mga sumunod na oras, wala akong magawa kundi tanungin siya ng diretso. Hindi ko kayang maghintay pa. Totoo ba, Aldo? Pumunta ka ba sa hotel kagabi? Tanong ko nang hindi na makapaghintay. Alam ko, medyo hindi ko siya pinansin sa simula. Pero kailangan ko ng sagot. Tumingin siya sa akin ng matagal. Parang hindi makapaniwala na tinanong ko siya ng ganito. Nanatili siyang tahimik saglit, hindi makapagsalita. Nagantay ako, umaasa na baka magtapat siya. Pero hindi siya tumanggi. Oh, sabi niya sa wakas. Tessa, hindi ko alam kung anong nangyari. Pero may nararamdaman kami ni Maricel. Hindi ko inaasahan na mangyari yun. Pero nangyari na. I'm sorry. Walang imik ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa mga salitang iyon. Yung mga salitang dati ay hindi ko maiisip na lalabas mula sa bibig niya. Ang sakit na hindi ko kayang i-describe. Wala akong magawa kundi tumahimik at maghintay ng higit pang mga paliwanag. Alam mo, hindi ko rin kayang ipaliwanag to, Tessa. Dagdag pa ni Aldo. Hindi ko alam kung paano ko ito nagawa. Pero wala na akong magagawa. 'Di ba? 'Di ba pumayag ka rin? Ang mga salitang iyon, sa kabila ng sakit, parang isang kalma na nagpapaalala sa akin kung gaano ko kayang makipagsabayan. Kung siya ay may Maricel, bakit hindi rin ako maghanap ng sarili kong kaligayahan? Pero habang nagsasalita siya, hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin. Ang mga salitang lumabas mula sa bibig ni Aldo, kahit na masakit, ay nagpapakita na rin ng mga bagay na hindi ko inaasahan. Haba na ng kwento, pero sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin alam kung anong mangyayari sa amin. Kung sa bandang huli ay masaya kami, o masaktan lang kaming dalawa. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko. Ang mga gabi ay parang nagiging mas mahirap. Si Aldo, wala na siyang pakialam sa mga sandali na magkasama kami. At mas lalo akong nakakaramdam ng distansya. Ang desisyon ko na magpatawad sa kanya at maging bukas sa kung anong mangyayari sa relasyon namin ay hindi pala ganoon kadali. Kaya, sa isang araw na medyo malungkot ako, nagpa siya akong lumabas.
Kailangan ko ng oras para mag-isip at para na rin mailabas ang nararamdaman ko. Pumunta ako sa isang maliit na cafe sa may Eastwood kung saan hindi ko pa gaanong nakikita ang mga pamilyar na mukha. Siguro, gusto ko lang mag-isa. Ang plano ko lang, mag-order ng kape at magbasa ng libro. Pero mukhang may iba palang mangyayari. Habang naglalakad ako papunta sa lamesa, may isang lalaki na biglang bumangga sa akin. "Ay, sorry, hindi kita nakita," sabi niya, na may ngiti sa mga mata. Napansin ko siya agad. Hindi siya katulad ng ibang tao na madalas kong makita. Hindi siya masyadong maingay, pero may mga mata siyang parang laging may lihim na alam. Hindi ko siya kilala at sa isang sandali, parang may naramdaman akong koneksyon. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero parang may magnetic pull sa pagitan namin. "Okay lang," sagot ko, at tumawa ng konti. Napansin ko rin na ang mga mata niya ay nagmamadaling mag-excuse na parang hindi naman kailangan. "Sige, enjoy your coffee," dagdag ko pa. Ngunit bago siya lumayo, nag-stop siya at nagbigay ng isang ngiti. "Actually, mag-isa ka lang ba?" tanong niya. Hindi ko siya masyadong kilala, pero parang may init sa puso ko nang marinig ko iyon. Siguro, dahil parang naramdaman ko na may ibang klase ng attention na binibigay siya sa akin. Yeah," sagot ko. Gusto ko lang magmuni-muni. Sandali. Tumayo siya sa harap ko at napangiti na parang naiintindihan ang sitwasyon ko. "Well, hindi na kita istorbohin kung gusto mong mag-isa," sabi niya. "Pero kung may oras ka, baka pwede tayong magkwentuhan. Minsan kasi, kailangan lang ng ibang tao para makapag-isip." Nagulat ako sa sinabi niyang yon. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko, pero may something sa sinabi niya na parang, tama. Hindi ko naman inaasahan na may makikilala akong ganito. Pero sa isang iglap, naramdaman kong gusto ko siyang makausap. Baka dahil lang siguro sa mga nagdaang linggo na puro kalungkutan at wala akong ibang magawa kundi maghintay ng pagbabago. Ngayon, parang gusto ko lang magkaroon ng ibang uri ng kwento. "Okay lang," sabi ko at ngumiti sa kanya. "Magandang idea, actually. Ano ba ang pangalan mo?" "Rafael," sagot niya at ngumiti rin. "Rafael Santiago. Ikaw?" "Tessa," sagot ko. "Tessa Angeline. Nice to meet you, Tessa," sagot ni Rafael at kumindat pa. I couldn't help but feel a small excitement in my chest. At doon nagsimula ang isang simpleng kwentuhan. Pinag-usapan namin ang mga bagay na hindi ko na kayang pag-usapan kay Aldo. Mga bagay tungkol sa buhay, sa mga pangarap, at sa kung paano napagod na ako sa mga tanong na walang sagot. Masaya akong nakakapag-open up. Kahit na hindi ko siya kilala, parang may kaluwagan na naramdaman ako habang binubuksan ko ang mga sikreto ng aking puso. Si Rafael, hindi ko alam kung anong pakiramdam niya. Pero habang nagsasalita siya, pakiramdam ko parang wala siyang agenda. Hindi tulad ni Aldo, na minsan ay parang may mga pagkukulang sa mga sinasabi. Si Rafael, tahimik lang, pero may koneksyon. Hindi siya nagmamadali, at hindi ako tinatanong ng mga bagay na hindi ko kayang sagutin. Habang tumatagal, mas lalo kong nakikita na parang magkakaroon kami ng magandang samahan. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko, pero si Rafael ay isang tao na parang hindi ko kayang iwasan. Sa huling bahagi ng aming usapan, napansin kong magkakonting tension na. May mga moments na ang mata niya ay parang medyo seryoso at parang may pagkakataon na parang may hinahanap na hindi ko alam. Hindi ko kayang magpanggap na hindi ko nararamdaman iyon. Ang totoo, parang may nangyaring chemistry at kahit hindi ko siya kilala ng matagal, parang hindi ko na kayang i-ignore. Siguro, gusto ko pa ng mga ganitong usapan, sabi ko sa kanya.
Sabay ngiti. Kasi, sa totoo lang, hindi ko pa rin alam kung anong mangyayari sa buhay ko. Oh, magkakonekta tayo, di ba? Sagot niya. May mga bagay na hindi mo pa kayang i-define, pero baka siya ang mga piraso na hinahanap mo. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero sigurado akong may ibang dahilan kung bakit nagkita kami. Hindi ko alam kung saan kami patutungo, ni Rafael, o kung magiging magkaibigan lang kami. Pero sa mga sandaling iyon, isang bagay lang ang sigurado. May something na nangyari na hindi ko kayang i-explain. Ilang araw pa ang lumipas at habang tinatanggap ko ang lahat ng nangyayari sa buhay ko, mas lalo ko namang napansin ang unti-unting pagbuo ng isang koneksyon kay Rafael. Naging madalas ang mga usapan namin at unti-unti ko nang nararamdaman na may iba pang bagay na bubukas sa pagitan namin. Hindi ko akalain na ang simpleng pagkikita namin sa kafe ay magiging simula ng isang seryosong usapan na magbabago sa mga susunod na araw ng buhay ko. Isang gabi, nagkausap kami ni Rafael. Napag-usapan namin ang mga bagay tungkol sa akin at kay Aldo. Hindi ko na kayang itago pa. Sa totoo lang, alam ko na kailangan ko nang ilabas lahat ng nararamdaman ko. Si Aldo, hindi na ako masaya sa kanya. At si Rafael, siya na lang siguro ang makikinig sa lahat ng ito. Kaya't nagdesisyon akong sabihin sa kanya ang mga nangyari sa amin ni Aldo. Pati na rin ang usapan namin na pumayag akong magkaroon siya ng kabit. Habang nagsasalita ako, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang lumalabas sa bibig ko. Rafael, baka hindi mo na ako maintindihan, pero may mga bagay na kami ni Aldo na hindi ko na kayang pigilan. May usapan kami at pumayag akong magkaroon siya ng kabit, basta't ako rin may karapatan. Alam ko, baka magalit ka o mawala ka, pero hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Si Rafael, tahimik na nakikinig sa akin. Hindi siya nagsalita agad. Napansin ko na parang deep in thought siya habang pinapakinggan ang kwento ko. Lalo akong natakot na baka magbago ang tingin niya sa akin, kaya't iniiwasan ko siyang tignan ng diretsyo. Ngunit pagkatapos ng ilang saglit na katahimikan, tumingin siya sa akin. Tessa, sabi niya ng dahan-dahan, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko, pero naiintindihan kita. Kung ganito pala ang nangyayari sa buhay mo, baka nga matulungan kita. Siguro may mas may intindihan pa akong mangyayari sa atin. Tumayo siya at inabot ang kamay ko. Willing akong maging kabit mo kung yun ang gusto mo. Dahil sa sinabi niyang iyon, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pero may isang bahagi sa akin na gusto ko. Hindi ko na kayang pigilan pa ang mga nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko alam kung anong dahilan, pero parang may malalim na koneksyon kami na hindi ko kayang ipaliwanag. Kinabukasan, hindi ako makapaniwala na nangyari na ang lahat. Ang simpleng usapan namin ni Rafael ay nagbukas ng pintuan ng mga bagay na hindi ko akalain. Pagdating ng gabi, nagpa siya akong sumama kay Rafael sa bahay niya. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero may nararamdaman akong hindi ko kayang itago. Pagdating namin sa bahay niya, ramdam ko ang tensyon. Wala nang mga salitang kailangan pang sabihin. Ang mga mata namin ni Rafael, puno ng hindi masabi na damdamin, ay nagbigay daan sa isang hindi inaasahang kaganapan. Ang mga sandaling iyon ay hindi ko alam kung paano ko dapat i-handle. Pero alam ko lang na gusto ko siyang makilala pa, at hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Si Rafael, tahimik na nagbukas ng pintuan at pinapasok ako sa loob. Tessa, kung hindi mo gusto, okay lang, sabi niya. Ngunit alam kong hindi na ako makakapagpigil pa. Hindi ko kayang lumabas pa, kaya pumasok ako sa loob ng bahay niya
At doon nagsimula ang isang bagong kaganapan. Nagkatinginan kami. Ang mga mata ni Rafael, puno ng init at pagnanasa. Hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko. Ako na mismo ang nag-angat ng aking mukha at niyakap siya. Hindi ko na alam kung paano nag-umpisa, pero bigla na lang kami naghalikan. Dahan-dahan, pero puno ng damdamin. Habang magkasama kami sa loob ng kanyang bahay, ang bawat galaw, bawat salitang lumalabas, parang may isang bagong mundo na binubuksan. Wala nang ibang nararamdaman kundi ang init ng katawan ng isa't isa. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero sa mga sandaling iyon, wala nang ibang importante kundi ang nararamdaman ko para sa kanya. Dahan-dahan niyang inalis ang mga damit ko. At ako naman, hindi ko na kayang magpigil pa. Ang bawat hagod ng kamay niya, ang bawat pagdampi ng labi niya sa balat ko, lahat ng iyon ay parang isang bagong simula. Hindi ko na kayang mag-isip ng mga dahilan o magduda. Sa mga sandaling iyon, naglaho ang lahat ng tanong. Si Rafael at ako, kami na lang ang nag-iisa sa mundo ng mga sandaling iyon. Habang ang gabi ay patuloy na lumilipas, ang bawat hakbang, bawat galaw ay naging mas matindi. Ang mga sensasyon na nararamdaman ko ay wala akong makuhang mga salita para ilarawan. Ang init, ang saya, at ang pagtanggap na parang wala nang ibang mahahanap pa. Hindi ko na kayang ikontrol pa ang mga damdamin ko. Sa bawat sandali, lalo ko pang naramdaman ang koneksyon namin ni Rafael. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin pagkatapos nito, pero sa gabing iyon, ako lang at siya, at wala. Pagkatapos ng nangyari sa bahay ni Rafael, maraming tanong ang pumasok sa isip ko. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga sandaling iyon para sa amin. Pero isang bagay lang ang sigurado. Parang may nangyaring bagay na hindi ko kayang baliwalain. Sa bawat araw na lumilipas, ang isipan ko ay palaging bumabalik sa gabing iyon, sa bawat halik at bawat dapo ng kamay ni Rafael. Nagkaroon kami ng mga ilang tawag at text messages pagkatapos nun, at napansin ko na parang mas naging malapit kami. Pero sa kabila ng lahat ng nangyaring iyon, alam ko na hindi pa rin ako makakaligtas sa mga epekto ng desisyon ko. Si Aldo, nagiging matamlay na rin. Hindi siya gaya ng dati na parang walang pakialam sa mga nangyayari. Parang may mga bagay siyang nakikita, at mula nang malaman niyang nagsimula akong makipagkita kay Rafael, nagsimula siyang magbago. Anong klaseng relasyon ba ang gusto mo? Tanong ni Aldo isang gabi. Si Rafael? Pumayag kang maging kabit ng lalaki na yon? Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Hindi ko na kayang magsinungaling pa, at sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong klaseng relasyon ang meron kami ni Aldo. Kung may pagmamahal man, tila nagiging pilit na lang. Si Rafael, sa kabila ng lahat ng kalituhan, ay nagbigay ng kasiyahan na matagal ko nang hinahanap. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko, Aldo. Sabi ko sa kanya ng tapat. Siguro, pareho tayo. Naghahanap ng iba't ibang bagay. Pero, hindi ko na kayang maging tanga. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ang lahat. Nakita ko ang sakit sa mga mata ni Aldo nang sabihin ko iyon. Pero hindi ko rin alam kung anong nangyayari sa amin. Parang ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang connection ko kay Rafael. Habang ang lahat ng iyon ay nangyayari, hindi ko rin kayang kalimutan si Rafael. Hindi ko matanggal sa isipan ko ang mga sandaling iyon sa bahay niya. Ang init ng katawan namin, ang dahan-dahang pagtanggap sa isa't isa. Si Rafael, sa kabila ng pagiging kabit ko, ay parang may ibang halaga sa buhay ko na hindi ko pa kayang ipaliwanag. Isang hapon, nagpa siya akong makipagkita kay Rafael sa isang park. Alam kong may ilang bagay na hindi ko pa kayang sabihin sa kanya, pero gusto ko siyang tanungin kung anong nangyayari sa atin. Ang relasyon ba namin ay nagiging seryoso
O nagiging isang laro lang ito? Pagdating ko sa park, nandoon na siya. Nakaupo sa ilalim ng isang puno. Ang hitsura niya ay parang laging nag-iisip at hindi ko alam kung anong iniisip niya tungkol sa ating dalawa. Tessa, sabi niya, sabay ngumiti. Kamusta? Ngumiti ako at naupo sa tabi niya. Okay lang. Kailangan ko lang mag-isip ng malalim, Rafael. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin. Hindi ko alam kung dapat ko bang ituloy ito. Tumahimik siya sandali. Parang nag-iisip din. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang gusto mong mangyari? Sana may sagot ako. Sana may madali akong masabi. Pero wala akong masagot. Siguro, gusto ko ng pag-ibig na hindi ko kailanman naranasan. Gusto ko ng pagmamahal na matapat, na walang halong lihim o takot. Tumango siya at tila may naiintindihan siya sa sinasabi ko. At kung hindi tayo matutuloy sa ganong pagmamahal, anong mangyayari sa atin? Nag-isip ako sandali. Hindi ko alam. Pero siguro, kailangan kong malaman kung anong meron tayo ngayon. Kasi, hindi ko kayang maging tanga forever. Doon, nagkatinginan kami. Hindi ko alam kung anong magiging resulta ng mga susunod na araw. Pero may isang bagay akong sigurado. Si Rafael ay hindi tulad ni Aldo. Hindi siya naging malupit at hindi siya nagtatago ng mga lihim. Hindi ko alam kung magiging maganda ba ang lahat o kung ang lahat ng ito ay magtatapos sa isang masakit na paraan. Ngunit ang nararamdaman ko, parang may bagong daan na bubukas. Puno ng katanungan at kalituhan. Pero hindi ko kayang pigilan ang lahat ng nararamdaman ko para kay Rafael. Si Aldo ay naging isang anino na lang, at si Rafael, siya na lang yata ang may halaga sa aking puso ngayon. Wala nang balikan pa, at tila maghahanap na kami ng sarili naming landas. Maghihintay na lang ako kung saan kami dadalhin ng mga susunod na araw. Walang anumang paunang babala. Pero isang araw, nalaman ko na lang na may bagong babae si Aldo. Ipinakita sa akin ni Aldo ang larawan niya sa isang coffee shop habang tinatanong niya ako kung anong opinyon ko tungkol sa babaeng iyon. Isang simpleng tanong na parang wala lang, pero sa aking kalooban, ang bigat ng nararamdaman ko. Wala lang. Sabi ni Aldo nang may konting ngiti sa labi. Gusto ko lang sanang malaman kung anong tingin mo sa kanya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Parang may sakit na dumaan sa dibdib ko at habang tinitingnan ko siya, ramdam ko na hindi na ako ang sentro ng mundo niya. Hindi ko alam kung paano ko ipapakita sa kanya na kahit hindi ko na siya mahal, may konting bahagi pa ng puso ko na nakalaan sa kanya. Kaya't napilitan akong magpatawa, kahit na parang may matinding sugat sa puso ko. Maganda siya, sabi ko, sabay ngiti, kahit na ang totoo, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Parang may pitik sa puso ko na hindi ko kayang i-ignore. Mukhang happy ka naman, Aldo. Habang ako'y nagsasalita, hindi ko na napansin na masyado na akong tahimik. Si Aldo, nakatingin lang sa akin ng parang may hinahanap na sagot. Okay ka lang ba, Tessa? Alam ko, hindi pa tayo okay. Pero gusto ko lang sanang malaman na okay ka pa rin. Yung mga simpleng tanong na yon, nakakapagpasakit sa akin. Hindi ko alam kung anong pakiramdam na malaman na may ibang babae na sa buhay niya. Si Aldo, na kung kailan ako nawala, dun siya naghanap ng iba. Hindi ko na alam kung anong ibig sabihin ng relasyon namin. Tinutulungan ko siya maging masaya. Pero siya, tila may iba ng pinili. Pagkatapos ng usapan namin, naglakad ako papuntang kafe kung saan kami unang nagkakilala ni Rafael. Ang mga paa ko parang mabigat sa bawat hakbang. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko.
galit, sakit, o kalungkutan. Pero ang totoo, hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa akin pagkatapos ng lahat ng ito. Kinausap ko si Rafael pagkatapos ng ilang oras. Alam ko na hindi ako kayang magpigil ng mga saloobin ko. Rafael, may bagong babae si Aldo. Sabi ko sa kanya ng diretso. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung paano pahaharapin yon. Ngumiti siya at pinatungan ang kamay ko. Tessa, hindi ko alam kung anong nararamdaman mo. Pero gusto ko lang malaman mo na nandito ako. Hindi kita iiwan. Ramdam ko ang init ng mga salita ni Rafael. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang mag-isip kung tama nga ba ang mga desisyon ko. Rafael, hindi ko kayang makipagkumpetensya kay Aldo. Hindi ko kayang maging sa kanya kung ikaw din ay may ibang babae. Dahil sa sinabi ko, tumahimik siya saglit at nakatingin lang sa mga mata ko. Hindi kita pinagkukumpara kay Aldo, Tessa. Sabi niya ng malumanay, hindi kita ipapalit sa kahit sino. Ang gusto ko lang ay malaman mo na hindi ko pababayaan ang nararamdaman ko para sa iyo. Nagtagal kami sa kafe ng mga ilang oras at habang iniisip ko ang mga saloobin ko tungkol kay Aldo, hindi ko alam kung saan ako patutungo. Si Aldo, hindi ko na kayang balikan. At si Rafael, may kakaibang ugali at karakter na nagbibigay saya sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang mga tanong ko ay patuloy pa rin. Anong klaseng relasyon mayroon kami ni Rafael? Pwede bang magtagal ito? O ang lahat ng ito ay isang pagkakamali na magiging sanhi ng mas sakit na darating? Minsan, hindi ko na alam kung anong klaseng buhay meron ako. Ang mga relasyon ko ay puno ng mga kalituhan. Pero natutunan ko na rin tanggapin na hindi lahat ay kayang kontrolin. Si Aldo, si Rafael, dalawang magkaibang tao na nagbigay ng mga nararamdaman sa akin. Ngunit hindi ko na alam kung ano pa ang hinaharap para sa akin. Naglakad ako pa uwi sa kabila ng lahat ng nangyari. Si Aldo, may bagong babaeng kasama, habang si Rafael ay nandoon, handang sumuporta sa akin. Ang mga puso namin, tila hindi na makahanap ng kapayapaan. Matapos ang mga ilang linggong puno ng kalituhan at mga tanong, hindi ko na kayang labanan pa ang nararamdaman ko kay Rafael. Wala na akong magawa, kundi tanggapin na may nangyayaring espesyal sa aming dalawa. Tila nawala na ang mga pader na itinayo ko. At sa kabila ng lahat ng nangyari, parang may nag-uugnay na hindi ko kayang ipaliwanag. Isang gabi, pagkatapos ng ilang tawag at text, nagdesisyon kaming magkasama na magkasama kami sa bahay ni Rafael. Hindi ko alam kung anong magaganap, pero may isang bagay na sigurado ako. Muling mamamagitan ng init ng katawan namin at ng puso ko. Pumunta ako sa bahay ni Rafael nang may mga tanong sa isip ko. Ano nga ba talaga ang relasyon namin? Sa kanyang mga mata, parang siya na lang ang nakikita ko. Pero ang pakiramdam ko, may hangganan pa rin. Hindi ko kayang ilagay ang sarili ko sa isang relasyon na puno ng takot at hindi pa tiyak kung ano ang magiging resulta. Pero sa gabing iyon, sa mga sandaling iyon, hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Pagpasok ko sa bahay niya, agad akong sinalubong ng kanyang mga mata. Hindi ko matukoy kung may pagkabighani o pangangailangan sa kanila. Tessa, anya ng malumanay, pumasok ka na. May pinaghahandaan akong pagkain. Maghapon akong nagluto para sa atin. Pumunta kami sa kusina at nagpatuloy ang kwentuhan habang naghahanda siya ng pasta at mga inumin. Habang abala siya sa pagluluto, tinanong ko siya kung paano siya nakakaharap sa lahat ng nangyari sa amin. Rafael, tanong ko, hindi ko alam kung anong nangyayari sa ating dalawa. Para bang bawat araw ay nagiging mas malalim at mas komplikado. Tumigil siya saglit sa paghahalo ng pasta at tumingin sa aking mga mata. Hindi ko rin alam, Tessa.
sabi niya. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero ang alam ko, hindi ko kayang makita kang malungkot. Hindi ko kayang mawala ka. Ang mga salitang iyon ay parang may mga puwersa sa aking puso na nagsasabing wala na akong takas. Ang mga mata ni Rafael, puno ng init at pagkalinga, ang tanging gabay ko sa mga gabing puno ng pag-aalinlangan. Rafael, baka hindi na kita kayang tanggihan. Sabi ko, hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Parang hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko sa'yo. Dahan-dahang lumapit siya sa akin at tinanggal ang mga buhok ko sa aking mukha. Ang bawat paghawak niya sa aking katawan ay may kabigatan pero may kagaanan din. Hinaplos niya ako sa likod at iniiwasan ang mga mata ko. Pero nang magtama ang aming mga mata, tila nagkaroon kami ng koneksyon na hindi maipaliwanag. Hindi ko na kayang magpigil. Nang magsalita siya, naramdaman ko ang panginginig sa katawan ko. Tessa, hindi ko na kayang maghintay pa, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malambing, ngunit puno ng paghahangad. Mahal kita. Naramdaman ko ang init ng katawan ko sa mga salitang iyon. Si Rafael, na dati ay naging isang lihim at malabo, ngayon ay parang nakatadhana na maging bahagi ng buhay ko. Dahan-dahan, inalis ko ang distansya sa pagitan namin at inilapat ko ang aking labi sa kanya. Hindi ko na kayang pigilan pa. Ang gabing iyon, ang lahat ng mga tanong at kalituhan ay tila naglaho. Nag-umpisa kami sa isang malambing na halik. Ang bawat galaw ng aming mga labi ay puno ng emosyon, ng lahat ng mga saloobin na hindi namin kayang ilabas sa mga salita. Sa kanyang mga palad, ramdam ko ang init na hindi ko naranasan kay Aldo. Si Rafael, siya ang naging lahat para sa akin. Nang maghiwalay kami, tinitigan ko siya. Huwag mong gawing madali ang lahat, sabi ko. Alam ko na hindi rin ako masyadong sigurado, pero gusto ko pa ring subukan ito. Lumapit siya at niyakap ako. Walang madali, Tessa. Gagawin ko ang lahat para hindi ka masaktan, sagot niya. Habang ang mga gabing lumilipas, hindi ko na kayang pigilan pa ang mga damdamin ko kay Rafael. Naging magkasama kami sa bahay niya ng mas matagal at bawat sandali, napapalapit kami sa isa't isa. Hindi ko na alam kung anong klaseng relasyon ang meron kami, pero ang alam ko lang, masaya ako kapag siya ang kasama ko. Hindi ko alam kung magkakaroon kami ng hinaharap o magtatapos na parang isang laro. Pero sa gabing iyon, sa kanyang mga bisig, wala akong pakialam. Ang tanging mahalaga, nararamdaman ko ang pag-ibig. Walang duda, nahulog na ako kay Rafael. Ang mga araw na lumipas ay napuno ng kasiyahan at pagtanggap. Sa kanya ko nahanap ang isang bagay na hindi ko nahanap kay Aldo, ang tiwala at ang kalinawan ng mga hangarin. Alam kong malayo pa ang lahat, ngunit sa mga simpleng sandali ng pagtawa, pag-uusap at pagmamahal, naramdaman ko na ang puso ko ay nagsisimulang mag-ayos. Isang araw, habang kami ay naglalakad sa park, hinawakan ni Rafael ang aking kamay at tinanong ako, Tessa, kamusta? Na tayo? Hindi ko siya sinagot agad. Tinitigan ko siya at ramdam ko ang pagdampi ng hangin sa aming mga mukha. Rafael, sabi ko, masaya ako. Hindi ko alam kung anong meron tayo, pero gusto ko pa ring maging bahagi ng buhay mo. Ang mga mata niya ay nagliwanag. Hindi siya nagsalita agad. Inangat niya ang aking kamay at niyakap ito sa sarili niya. Kung gusto mo, Tessa, dito lang ako. Hindi ko pa rin alam kung anong hinaharap natin, pero sisiguraduhin kong hindi ka masasaktan. Sagot niya, ngunit sa kabila ng kasiyahan, may dumating na sagabal sa aming relasyon.
Isang araw, habang ako'y nagpapahinga sa bahay ni Rafael, isang tawag ang dumating sa aking cellphone. Nakita ko ang pangalan ni Aldo sa screen. Alam kong may ibig sabihin ang tawag na iyon, at hindi ko rin inisip kung paano ko siya haharapin. Hindi ko na kayang pigilan ang mga damdamin ko, kaya't sinagot ko ito. "Hello?" sabi ko. Medyo aligaga. "Tessa," nagsimula si Aldo. "Alam ko may mga nangyayari sa iyo at kay Rafael, pero gusto ko lang sanang malaman mo na ayoko na ng ganito. Ayoko na ng usapan tungkol sa kabit. Ayoko nang may ganitong setup." Dahil sa sinabi niya, parang may pader na bigla na lang bumangon sa pagitan namin. "Aldo, anong ibig mong sabihin?" Tanong ko. Hindi ko alam kung magagalit ako o maguguluhan. "Tessa, gusto ko na sanang itigil ang usapan natin na ganito." Sagot niya ng seryoso. "Hindi ko kayang maging bahagi ng relasyon na ganito. Naaawa ako sa iyo, pero ayoko na. Hindi ko na kayang maging kabit mo. Kung meron ka mang ibang nararamdaman kay Rafael, okay lang, pero wala na akong pakialam. Hindi ko na kayang magpanggap." Parang tinamaan ako ng kidlat. Ang mga salitang iyon na hindi ko inasahan ay nagdala ng isang sakit na hindi ko kayang ilarawan. "Aldo," sabi ko ng mahina, "hindi ko alam kung anong nangyari, pero bakit ganito? Bakit ngayon lang?" "Dahil hindi ko kayang makita kang ganito, Tessa," sagot niya. "Hindi ko kayang maging bahagi ng buhay mo kung lahat ay ganito lang. Sana maintindihan mo." Ang mga salitang iyon ay parang pabigat na tumama sa aking dibdib. Naramdaman ko ang sakit, pero sa kabilang banda, hindi ko naman kayang iwan si Rafael. Bago pa ako makapagsalita, inatras ko na ang tawag at ibinaba ang telepono. Habang tinitingnan ko ang screen, naramdaman ko ang panginginig sa aking katawan. Ang mga damdamin ko kay Aldo ay muling nabuhay, ngunit hindi ko na kayang balikan ang mga pangako na binuo namin noon. Ang relasyon namin ay puno ng kasinungalingan, at hindi ko kayang patagilid na maghintay lang sa mga sagot ni Aldo. Kahit pa nahulog ako kay Rafael, ramdam ko ang pagkatalo sa nararamdaman kong iyon. Pinipilit ko mang iligaw ang aking sarili, pero sa mga sandaling iyon, hindi ko kayang gawing simpleng bagay ang sitwasyon namin. Ang sitwasyon na puno ng pangarap at takot sa parehong pagkakataon. Pagkatapos ng tawag, nagpunta ako kay Rafael. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Ngunit nararamdaman ko na may isang bagay na nag-uugnay sa amin na hindi ko kayang putulin. Pumunta ako sa bahay niya at pumasok ng walang anumang salita. "Tessa?" tanong ni Rafael. Nang makita niya akong pumasok sa loob ng bahay. "Rafael, may nangyari," may sinabi si Aldo. Hindi ko na natapos ang sinabi ko dahil ang bawat salitang lumabas sa aking bibig ay nagdudulot ng takot sa akin. Hinawakan niya ako at pinapakita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. "Anong nangyari?" Ibinaba ko siya. Sagot ko, "Tama na. Hindi ko kayang maging bahagi ng kanyang buhay kung wala akong nararamdaman. Pero hindi ko rin kayang mawala sa iyo." Nagkatitigan kami at unti-unting naglapit. Hindi na kami magkausap pa. Ang bawat paglapit namin ay puno ng emosyon na hindi namin kayang ilarawan ng mga salita. Ang mga mata niya, ang mga palad niya, lahat ay tila nagsasabi ng isang bagay na mahirap ipaliwanag. At sa mga sandaling iyon, habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong natutunan kung paano yakapin ang aking desisyon. Sa mga pagkakataong magkasama kami ni Rafael, hindi ko na kayang pigilan ang damdamin ko. Si Rafael na ang nakatadhana, ang nagsisilbing sandigan, ang nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng mga kalituhan. Hindi ko na kayang magpanggap pa na wala akong nararamdaman.
hindi ko na kayang itago pa ang pusong matagal nang naglalaban. Si Aldo, sa kabila ng mga taon ng kasamahan, namin ay tila hindi na sapat para mapawi ang mga hinanakit na iniwan ng mga desisyon namin noon. May mga pagkakataong magkasama kami, ngunit pakiramdam ko ay hindi na kami magkasama sa parehong mundo. Si Rafael, sa kabila ng pagiging komplikado ng aming relasyon, ay nagbigay sa akin ng pag-asa at pagmamahal na matagal ko nang inaasam. Isang gabi, nagdesisyon akong mag-usap kami ni Aldo. Nandyan si Rafael, sa tabi ko, naghihintay na lang sa kung anong magiging desisyon ko. Alam ko na ang kanyang nararamdaman. At alam ko rin na ang desisyon ko ay hindi madali. Hindi lamang para sa akin, kundi pati na rin sa mga anak ko. Dumating si Aldo sa bahay at tahimik na pumasok. Nakita ko sa kanyang mga mata ang mga tanong, ang pagdududa. Tumayo ako mula sa sofa at naglakad papunta sa kanya. Aldo, nagsimula ako. May mga bagay na hindi ko na kayang itago pa. Hindi na ako masaya sa ating setup. Hindi na ako kayang maging parte ng isang relasyon na punong-puno ng takot at pagkakasala. Nanatiling tahimik siya. Ang mga mata niya ay puno ng kalungkutan, ngunit alam ko na nararamdaman din niya na nagbago na ang lahat. Tessa, sabi niya, ang boses ay puno ng sakit. Gusto ko sana, pero hindi ko na kayang maghintay pa. Hindi ko na kayang maging kabit mo. Hindi ko kayang sagutin siya agad, ngunit ramdam ko ang bigat ng aking mga salita. Si Aldo, ang unang lalaki na nagbigay sa akin ng saya, ay naging isang bahagi ng nakaraan ko. Wala akong galit sa kanya, ngunit alam ko na hindi na siya ang tamang tao para sa akin ngayon. Dumaan ang mga ilang minuto ng katahimikan bago ako nagsalita muli. Aldo, mahal ko pa rin kayo ng mga anak mo. Pero ang puso ko, hindi ko na kayang itanggi. Si Rafael na ang pipiliin ko. Ang mga salitang iyon ay parang kumalat sa buong kwarto. Si Aldo ay nakatayo lang, nakatingin sa akin, ngunit ang mga mata niya ay puno ng pagkasaktan. Sana lang, Tessa, sabi niya ng mahinahon. Huwag mong pagsisihan ang desisyon mo. Pero kung siya ang pipiliin mong maging kasama, wala na akong magagawa. Hinikap ko siya at naramdaman ko ang isang malaking panghihinayang sa aking dibdib. Hindi kita kinalimutan, Aldo. Hindi ko kaya, pero kailangan ko na ring magpatuloy. Nais ko na rin magpatuloy ng buo at walang alinlangan. Pagkatapos ng mahabang sandali ng katahimikan, umalis si Aldo. Iniwan ko siya. At habang ang kanyang kotse ay lumalayong palayo, naramdaman ko ang isang bigat sa aking dibdib. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ramdam ko na ang tamang desisyon ko ay hindi para magpatuloy sa nakaraan, kundi para maghanap ng bagong simula. Si Rafael, na hindi ko kailanman iniwan, ay nandoon sa tabi ko. Sa mga sandaling iyon, ang tanging bagay na gusto ko lang ay magsimula ng bago. Tinanggap ko ang lahat ng nararamdaman ko, ang sakit, ang kalungkutan, at ang kaligayahan ng bagong pag-asa. Tessa, sabi ni Rafael. Tinanong ako ng puno ng malasakit. Handa ka na bang magpatuloy? Hindi ko na kayang mawala ka. Tumango ako, at ang mga mata ko ay naglalaman ng mga pangarap na hindi pa natutupad. Oo, Rafael, sabi ko ng buo at matatag. Pinili ko na. Hindi ko na kayang balikan ang nakaraan. Masaya ako na ikaw ang pipiliin ko. Naglakad kami palabas ng bahay, at ng mga sandaling iyon, alam ko na ang mga hakbang namin ay patungo sa mas maliwanag na hinaharap. Isang hinaharap na puno ng pagmamahal, pag-unawa, at pagkalinga. Wow, Tessa. Ang kwento mo ay isang paglalakbay ng puso at isip. Hindi madaling magdesisyon, lalo na kung puno ng komplikasyon at emosyon. Pero sa huli,
Ikaw ang may hawak ng iyong kaligayahan. Si Aldo at si Rafael, parehong may kwento sa buhay mo, pero ikaw lang ang makakapili kung sino ang magbibigay sa'yo ng tunay na saya at pagmamahal. Sa buhay, hindi lahat ng bagay ay magtatagal, pero ang mga natutunan mo at mga taong minahal mo ay magpapalakas sa'yo. Huwag matakot magpatawad, magbago, at higit sa lahat, magpatawad sa sarili. Salamat, Tessa, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Huwag kalimutan, ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal na ibinabalik natin sa ating sarili.